이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에레미야 30장 1절로 11절 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Jeremias, chapter 30, verse 1 hanggang 11. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po natin basahin. 여호와께로부터 말씀이 에레미야에게 임하여 이르시니라. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. 여호와의 말씀이니라. 보라, 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 포로를 돌아가게 할 날이 오리니 내가 그들을 그 조상들에게 준 땅으로 돌아오게 할 것이니 그들이 그 땅을 차지하리라. 여호와께서 말씀하시니라. Ito ang mga salita na sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel at Huda. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 우리가 무서워 떠는 자의 소리를 들으니 두려움이요 평안함이 아니로다. Kayo magtanong ngayon at inyong tingnan ang lalaki ba ay nakakapanganak? Kung gayon, bakit nakikita ko ang bawat lalaki na mga kamay na sa kanyang mga balakang na parang babaeng manganganak? Bakit ang bawat mukha ay namumutla? 슬프다 그날이여 그와 같이 엄청난 날이 없으리라. 그날은 야곱의 환난의 때가 되미로다. 그러나 그가 환난에서 구하여 내 힘을 얻으리로다. Mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na aking babaliin ang pamatok mula sa kanilang leeg at aking lalagutin ang kanilang mga gapos at hindi na sila aalipingin pa ng mga dayuhan. 그들은 그들의 하나님 여호와를 섬기며 내가 그들을 위하여 세울 그들의 왕 다윗을 섬기리라. Kaya huwag kang matakot o Jacob na aking lingkod, sabi ng Panginoon, ni Manlupaypay o Israel, sapagkat ililigtas kita mula sa malayo at ang iyong mga anak mula sa lupain ng kanilang pagkabihag. Ang Jacob ay babalik at magkakaroon ng kapayapaan at kaginhawaan at walang tatakot sa kanya. 이는 여호와의 말씀이라. 내가 너와 함께 있어 너를 구원할 것이라. 너를 흩었던 모든 이방을 내가 멸망시키리라. 그럴지라도 너만은 멸망시키지 아니하리라. 그러나 내가 법에 따라 너를 징계할 것이요 결코 무죄한 자로만 여기지는 아니하리라. 아멘. 에레미야 30장 전체를 읽어야 되겠는데 좀 1절부터 11절만 대표로 읽었습니다. Dapat nakabuo sana ito ating babasahin ngunit hanggang talatang 11 lamang. 우리는 지금 마태복음 그리고 구약의 에레미야 구약의 출애굽기를 통해서 이제 1, 2, 3부 메시지를 받고 있습니다. Ngayon po'y tumatanggap tayo ng isa, dalawa, tatlong mensahe mula sa aklat ng Mateo, sa Bagong Tipan at sa Lumang Tipan naman sa Jeremias at Exodus. 그럼 여러분 이제 듣고 묵상하면서 알겠지만 구약, 신약, 마태복음, 에레미야, 출애굽기지만 전부 맥이 똑같이 말씀의 흐름이 흘러갑니다. Sa pakikinig natin ng mga mensahe na ito, bagamat galing sa Bagong Tipan o Lumang Tipan, isa lang ang daloy ng mensahe. 오늘 제목이 포로에서 돌아와 메시아를 섬기리라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon kung tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, sila'y magbabalik mula sa pagkabihag at maglilingkod sa Mesya. 이스라엘은 성전 예배, 회당 예배들을 통해서 이제 예배 중심의 삶을 살도록 했어요. Ang mga salita ay talaga na mamuhay na nakasentro sa pagsamba sa mga templo man o sa sinagoga. 근데 희한하지요. 예배를 그렇게 많이 드리는데도 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들지 못했어요. Ngunit bagamat maraming pagsamba ang kanilang ginawa, hindi nila napangawakan ng today's word, prayer, at evangelism. 항상 나 중심, 돈 중심, 세상 중심 되어 내 생각에 옳은 대로, 내 소견에 옳은 대로 살았어요. Lagi sila nakasentro sa sarili nila, sa pera at sa mundo, at laging opinion nila tama. 하나님은 많은 선지자들을 보내면서 돌이키라, 회개하라는 거예요. 너 중심이 아니다. 하나님 중심, 말씀 중심으로 회개하라는 거예요. At napakarami mga propeta pinadala sa kanila para sila ibigyan ng babala na manumbalik na sila sa Panginoon, hindi sentro sa sarili, kundi sentro sa salita ng Diyos. 근데 이스라엘 사람들 참 길이 없어요. 그토록 말을 해도 못 알아들어요. Hanggang sa huli na may mga nangaral sa kanila, hindi sila makaunawa. 북이스라엘이 멸망했는데도 불구하고 지금 남유다가 못 알아들어요. Sa kabila ng ganap na winasak ang makita natin ng Jerusalem, ngunit maging ang Huda ngayon na hindi pa rin makaunawa. 그래서 남유다도 바벨론에게 먹힐 것이니 포로로 잡혀갈 것이다. 차라리 전쟁하지 말고 항복하고
곧게 포로로 잡혀가라고 말씀을 하신 거예요. Yung Huda ngayon na nakatatanda na sa kupin at bihagi ng Babylonia, ngunit sinabi ng Panginoon na sila ay sumunod lamang dito, kaya nila maging bihag sila. 근데 그 말도 못 알아듣고요. 포로도 1차, 2차, 3차 큰 전쟁 3번을 하면서 철저히 망해서 포로로 잡혀가요. Dahil hindi nila ito maunawaan, umabot na isang beses, ikalawa, hanggang ikatlo, na pagsasakop sa kanila hanggang ganap silang nalikod na bihag. 이게 완전 망한 게 아니고 포로에서 돌아와 너희가 기다리던 내 하나님이 약속하신 그리스도를 섬기리라고 지금 말씀을 하세요. Sinabi dito na hindi sila ganap na nawasak, sila'y muling ibabalik at upang sila ay maglingkod kay Kristo. 오늘의 요절이 9절입니다. 그들은 그들의 하나님 여호와를 섬기며 내가 그들을 위하여 세울 그들의 왕 다윗, 쉽게 말하면 그리스도를 섬기리라 그 말입니다. Dito sa talatang 9, ang Hebrews ay nagsasabi, ngunit kanilang paglilingkuran ng Panginoon nilang Diyos at sila din na kanilang hari. Ibig sabihin magiging sentros na maglilingkod sila kay Kristo. 이렇게 포로로 잡혀가서 징계를 받고 그리스도 언약 붙들고 회당운동하고 이러면서 이제 오늘 이 본문 30장은요. 포로된 것에서 돌아오게 하겠다는 내용이에요. Sila ay binalik ng Panginoon mula sa pagkabihag nila, sila magdisiplina doon, ngunit ngayon sila ay papanumbalik. 포로 기환이라는 큰 소망의 말씀을 주시면서요. 곧바로 이 심판을 크게 언급하세요. At dito nga sa kanilang pagkabihag, binigyan sila ng dakilang mensahe ng pag-asa na sila ay manunumbalik at nabanggit din dito yung patungkol sa agad na paghatol ng Diyos. 전 세계에 하나님의 복음을 전해야 될 이 엄청난 귀한 사명을 받았는데도 불구하고 하나님 떠나 우상 숭배하던 이 유다와 이스라엘은요. 계속 징계를 받아왔으나 더더욱 큰 심판, 징계 과정을 겪게 된다는 거예요. At ang Huda nga, ang Israel na sa halip gampanan nila yung misyon na binigay ng Diyos ay iniwan nilang Diyos at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya makakaranas sila ng pagpapanumbalik matapos ang proseso ng paghatol o pagdisiplina sa kanila. 그래서 남자들도 해산하는 여자들처럼 큰 고통 속에 빠지며 무서워 떠는 자의 소리가 있겠고 큰 두려움이 임할 것이라고 지금 말씀하세요. At sinabi rin dito, maging mga kalalakihan, sila ay manginginig sa takot ang kanilang mga tinig na parang katulad sila ng mga anak na babae. 우리에게 이런 이 어려움이 있어야 사모를 붙들겠습니까? At hintayin pa ba natin makaranas ng ganitong matinding kahirapan bago gawin ang Trip to Davis? 근데 오늘 본문에 보니까요. 슬프다 그날이요. 그와 같이 엄청난 날은 언제냐? BC 586년 예루살렘이 남유다가 완전 멸망하는 날이었어요. At sinabi nga rin dito na napakalungkot ng araw na iyon. Ito yung dakilang araw na makikita nating nawasak ang Jerusalem noong 586 BC. 그러나 그렇게 큰 슬픔과 환란의 때를 만나지만 하나님은 이스라엘을 다시 구원해 주실 것이라고 말씀하십니다. Bagamat niyaan ng Diyos na humarap sila sa matinding kapighatian o kawalan, sinabi ng Diyos na sila'y muling ililigtas. 지금 이제 남유다를 향한 말씀인데 나는요 북이스라엘은 잊어버리신 줄 알았어요. 그러나 유다와 이스라엘을 동시에 언급을 하십니다. At ito yung mensahe tila para sa Timog Huda lamang, ngunit kabilang din dito ang bilang Israel na tila nakalimutan na. 그러면 첫 번째로 오늘 이제 1절로 11절 내용을 보면요. 심판과 회복에 대한 말씀을 주세요. Sa mga talatang 1 hanggang 11, makikita natin ang mga salita tungkol sa paghatol at sa pagpapanumbalik. 그러면서 1절, 2절 말씀 보세요. 하나님이 말씀하신 바를 모두 책에 기록하여 남기라고 명하십니다. Inutos ng Diyos sa mga talatang 1 hanggang 2 na kanya ngang itala sa isang aklat ang lahat ng mga salitang sinabi sa kanya ng Diyos. 이게 아담에게부터 시작된 언약 전달자의 사명이에요. Ito yung misyon na ibinigay mula pa lang kay Adan na magpapasa, tatanggap ng tipan. 본래 인간은 어떤 존재냐? Anong klase bang original na tao? 근본 문제는 무엇이냐? Ano ba ang pangunahing problema? 이 문제 해결의 길 그리스도가 이제 선포되는 거예요. Ang solusyon, si Kristo, yung sinabi rin dito. 그러면 그리스도 믿는다는 게 뭐냐?
makapagsampalataya kay Kristo. 믿으면 어떻게 사느냐? At kung paano ka mamumuhay may pananampalataya. 이게 구원의 길의 핵심 아닙니까? Di ba dito yung sentro ng daan ng kaligtasan? 성경 전체는 구원의 길을 쭉 펼쳐놓은 거예요. Ang kabuuan ng Biblia dito umiikot. 절대로 복잡하지 않아요. At dito nakahigit, hindi ito komplikado. 그래서 아담도 이걸 확실하게 전달했고, 이제 이 전달을 받은 셋이 또 그 후대들에게 계속 전달하며 에녹에게 전달되고 노아에게 전달되고 이제 아브라함에게 전달되고 계속 전달되는 거예요. Mula pa lang kay Adan, ito ay malinaw na naipasa sa mga sumunod hanggang kay Abraham, kay isa ganun din kay Enoch, kay Noe. 이렇게 각 시대별로 계승되고 또 그 시대에 맞도록 이제 알맞게 갱신되는 이 하나님의 말씀을요, 하나도 빠트림 없이 자세하게 그대로 전해야 하는 사명이 이제 언약 붙든 자들에게 주어진 것입니다. At sa mga nagsitanggap ng tipan na ito, malinaw na sa bawat panahon ay sinabi nila yung mga mensahe ng pagpapanumbalik na pinangako ng Diyos. 그래서 오늘 에레미야 30장 전체의 주제가 되는 내용이 오늘 본문 3절에 나오잖아요. Sa talatang 3, makikita natin kung ano yung tema ng kabuuan ng chapter 30 sa aklat ng Jeremias. 여호와의 말씀이니라 보라, 이 강조가 돼요. At sinabi nga dito, binigyang diin dito, ito ang salita ni Yahweh o ng Panginoon. 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 포로들을 돌아가게 할 날, 포로에서 복귀할 날을 주리니 내가 그들을 그 조상들에게 준 땅으로 돌아가게 할 것이다. Sabi dito, sapagkat narito ang mga araw ay dumarating na aking ibabalik ang mga kayamanan na aking bayang Israel at Juda, sabi ng Panginoon. At ibabalik sila sa lupain na binigay sa kanilang mga ninuno at aangkinin nila ito. 70년 포로 생활 중에 또 그곳에서 그냥 이 세속화 돼버리고 잊어버리지 말고 확실히 붙들라는 거예요. Sabihin sa loob man ng 70 taon na lumipas sa pagkabihag, ay huwag nilang limutin ito, makawakan nila. 그래서 애굽의 총리로 이렇게 쓰임 받았던 요셉도요, 그 말씀을 전체 하나님의 언약의 말씀을 내 해골, 내 시신을 그대로 보관하여 예루살렘으로 이 가나안으로 돌아갈 때 가지고 가도록 하라고 명하신 거예요. Magiging ginamit ng gobernador sa Egypto si Joseph, pinahawakan niya rin ang kabuuan ng tipan. Kaya nga, binili niya ng kanyang buto, ang kanyang mga bangkay, ay dalhin nila, papunta nila doon sa Kanaan. 여러분, 말씀을 받는 당시는 좀 앞이 막막하고 이게 도대체 무슨 말이냐 하더라도요, 오늘의 말씀을 받으면 그 말씀이 나를 통해서 역사하세요. Kahit na nasa panahon ka ng salita ng Diyos na binigay sa'yo, hindi mo maintindihan, nalilito ka, ito ipanghawakan mo lamang at tutuparin ito ng Diyos sa iyo. 이때는 몰랐지만요, 말씀하신 그대로 유다 멸망 70년 후에 고레스 왕에 의해서 1차로는 수룹바벨을 통해 2차로는 에스라가 3차로는 느헤미야가 이끄는 이 포로들이 돌아오게 된 거예요. At ayon mismo sa sinabi ng Diyos, 70 taon pagkatapos ng pagbagsak ng Huda, ang mga bihag sa panguna ni Haring Cyrus at pinuhunahan ni Zerubbabel, sa ikalawa sa Ezra, ikatlo si Nehemiah ay nagsibalik. 인류 역사에 포로로 잡혀가서 이제 70년 후에 이렇게 돌아올 수 있는 일은 단 한 번도 없었어요. 오직 이스라엘 뿐이었어요. Nakikita natin na wala nang iba pa ng karasito maliban sa Israel lamang. 이제 이렇게 인류 역사를 주관하시는 분은 하나님이십니다. At ang Diyos nga ang siya may kontrol sa kasaysayan ng sangkatauhan. 그래서 히스토리가 His 하나님의 스토리라 그 말이에요. Kaya ang history ay His sa Panginoon. Storya niya to. 모든 일을 하나님이 주관하신다는 사실을 지금 말씀하고 계세요. At dito nga, di lamang ang sangkatauhan, maging ang lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos. 그럼 우리의 삶의 모든 것을 하나님께서 절대주권으로 주관하심을 인정하고 내 사문을 붙들면요, 25시의 응답 속으로 들어가게 돼 있어요. Kaya kung kiilalanin natin at susunod tayo sa Diyos na siya yung may kapamahalaan sa lahat ng bagay sa buhay natin at pangahawakan natin ng 3 days, papasok tayo sa kasagutan ng 25 oras. 이를 인정하지 않고요, 지금 당장 어떻게 해야 되냐? 내가 나의 주인 되어 내 소견에 옳은 대로 살면요, 마귀 세력에 딱 묶여서 끌려갈 수밖에 없는 인생이 되는 거예요. Yun man, kung hindi mo ito
kilalanin at ikay gustong maging Panginoon ng iyong sarili, ang buhay mo walang pasubali na magiging nakatali ka sa kapangyarihan ng Diablo. 두 번째로 인류의 시작 아담 때부터 이제 인류의 지구 종말 마지막까지 언약의 바통은 꾸준히 이어집니다. Ikalawa, mula sa pagsisimula ng sangkatauhan, kay Adan, hanggang sa katapusan, hindi natin ang bato ng tipan ng Diyos ay patuloy na naipapasa. 가장 불행한 인생은요, 이 언약의 흐름 속에 들어오지 못한 채 인생을 허송하고 그냥 죽는 거예요. At ang pinaka nakakaaway, matinding buhay, ay yung pagsasayang ng buhay mo na hindi ka makapasok doon sa daloy ng tipan ng Diyos. 그러나 이 구원의 길, 이 언약 속에서요, 삼원을, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 주님을 따르는 사람은요, 내 상황과 주변 어떤 이 환경과 위기, 사건 속에요, 묶이지 않아요. Yung mga tao na humahawak sa 3 days, hindi sila natatangay ng emosyon nila, ng sitwasyon nila, mga krisis mo na kinaharap nila. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 사실을 체험하며 임마누엘의 축복을 누리며 나가게 되는 거예요. Halip ay nararanasan nila na ang lahat ng bagay ay nagaganap para sa kanilang ikabubuti at ang Emmanuel. 그게 포로로 잡혀서 이제 망한 줄 알았더니요. 다니엘과 세 친구들 보세요. 이제 이 애굽의 이 바벨론의 수총리가 돼서요. 박사원을 이렇게 맡아서 감당하면서 전 바벨론의 복음운동, 회당운동을 할 수 있게 된 거예요. Bagamat hindi sila katapusan na nila o pagkabagsak na nila yung pagkabihag, pero si Daniel at tatlo niyang kaibigan, sila ay nagkaroon ng posisyon, nag-gobernador doon sa Babylonia at sila yung namuna doon sa Doctoral Institute at nagsagawa ng kilusan sa mga sinagoga. 히스기야는 어마어마한 기적을 주고 아수르를 물리친 이런 역사를 하나님이 응답으로 허락했지만 바벨론에서 온 이 사절단 하나 전도하지 못했어요. Kita natin si Hezekias bagamat naranasan yung bala na mula sa Diyos, hindi niya nagawa yung pag-iebanghelyo ng Babylonia. 그러나 포로로 잡혀갔지만 다니엘과 같은 사람들요. 삼원을 붙들고 주님과 함께 하니까 바벨론 복음화에 쓰임받은 거예요. Naging bihag man, ngunit pinahawakan ng 3 days ni Daniel at tatlo niyang mga kaibigan, sa gayon na ebanghelyohan nila ang Babylonia. 우리 육신의 눈에 보이지는 않지만 역사의 주관자이신 하나님께서 항상 주신 말씀대로 말씀 붙든 나를 통해서 역사하세요. Ang Diyos bagamat di nakikita na ating mga mata, ngunit siya na namamahala sa kasaysayan ay patuloy na kumikilos sa atin ayon sa salitang pinibigay niya sa atin. 이를 체험하며 결국은 이 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고뿐 아니라 이제 많은 이 언약 붙든 유대인들, 이스라엘 사람들이요. 그리스도의 증인이 되는 복된 삶을 살게 된 거예요. Kaya hindi lamang si Daniel o si Shadrach, Meshach at Abednego, marami pang mga Hudyo nagdamit ng Panginoon na hawak sa tipan ng Diyos. 그래서 그리스도께서 성육신하여 우리 가운데 오신 그를 제일 먼저 사절단이 와서 이렇게 이 황금과 몰약 이렇게 이 예물을 드리면서 경배했던 게 바로 이 바벨론 쪽 동방의 박사들이었어요. Kaya makikita natin ng nagkataong taong Panginoon sa Kristo, mula doon sa Babylonia, yung mga pantas doon, sila yung nagdala ng kanilang mga regalo at sumamba, nag-alay nito sa Panginoon. 이처럼 삼원을 붙들고 주님과 함께하는 믿음의 사람들은요. 에레미야처럼 다니엘처럼 각자에게 맡겨진 시대와 지역에서 말씀으로 역사하시는 이 하나님의 동력자로 쓰임받게 되는 거예요. Natulad ni Jeremias o ni Daniel, yung mga tao na pananampalataya na humahawak sa salita ng Diyos sa kanilang panahon, sa kanilang lugar na pinagkatiwala, sila yung ginagamit na kamanggagawa ni Kristo. 이를 위해서요. 우리는 매 순간 어떤 상황 속에서도 되어지는 모든 일들 속에서도 삼원을 붙들고 임마누엘의 축복을 누리는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya sa anumang pangyayari sa ating buhay no, ay panghawakan natin ang pagpapala ng Emmanuel. 그러지 못하면요. 염려, 두려움, 나중심, 이 불신앙의 누르개요. 딱 묶여버려요. Kung hindi, mahulog tayo dun sa lebadura ng pagkatakot, pag-aalala,
magiging sentro sa sarili. 이렇게 오랜 세월 동안 불신앙의 누룩에 꽉 묶여 있는 이 이스라엘요. 나중심, 돈중심 누룩에 찌들려 있었던 유다와 이스라엘에게 혹독한 징계 과정을 거치면서 요것 누룩 뽑아내는 이 일들이 지금 포로의 고통이었어요. Katulad ng Huda at Israel na sa mahabang panahon, sila ay nagkaroon ng lebadura na ito na pagsero sa sarili at pera. Wala silang magawa kundi dumaan sila sa matinding pagdisiplina. 오늘 본문에요. 모든 남자가 해산하는 여자같이 손을 자기 허리에 대고 모든 얼굴이 겁에 질려 새파라질 정도로 환란 속에 빠진다고 말씀을 하셨어요. At napakatindi ng kabighati ang dumating sa kanila. Sabi din yung mga lalalakihan, ang kanilang mga kamay nasa mga balakang nila, na para silang manganganak na at namumutla ang mga mukha. 그러나 아담 때부터 이어져 온 이 그리스도, 이 복음의 말씀과 에레미야를 통해서 주셨던 이 현재 이루어질 기록된 말씀 붙들고 다니엘과 같이 해당 운동을 통해 어마어마한 이 축복 속으로 들어올 수 있었던 거예요. Sinabi rin sa kanila na sila ay mga hawak doon sa mensahe na isinula sa pamamagitan ni Jeremias. Hanapin nila Diyos at sila ay niligtas katulad ni Daniel. 이를 아시고 하나님이 징계의 과정을 내리셨고, 이를 아시고 하나님이 이제 이 바벨론 복음화의 운동을 이룰 수 있도록 도우신 거예요. At para dito, alam ng Panginoon kaya hinayaan niya mangyari yung pagdisiplina sa kanila at mangyari yung pag-ebanghelyo ng Babylonia. 그러면 세 번째로요. 이스라엘과 유다에 대한 포로 귀환의 약속이 12절로 24절에 쭉 기록돼요. Pangatlo, nakatala sa mga talatang 12 hanggang 24 ang pangako ng pagbabalik ng mga bihag sa Israel at Juda. 하나님은 의로우시기 때문에요. 불신앙의 누룩을 그대로 둔 채로 쓸 수가 없는 거예요. Dahil ang Diyos ay matuwid, hindi pwedeng pabayaan na lamang ang kasalanan, dapat na ito ay parusahan. 그래서 6월절 그리스도를 구주로 영접한 사람에게는 무교절, 일주일간 남은 삶은 무교절의 삶을 살라는 게 6월절 무교절의 기본 가르침이에요. Kaya sa mga nakaranas ng Pasko, isang linggo sila na mamumuhay sa pista ng tinapay na walang lebadura. 여러분 부드러운 카스테라와 같은 빵보다는 이 빵이 좋지, 누룩이 없는 그 굳은 빵은 좀 먹기가 쉽지 않겠지요. At ang tinapay na walang lebadura, hindi katulad ng mga nakakain nating malalambot na tinapay, ito'y matigas, mahirap kainin. 아이들이 물어봐요. 왜 이렇게 굳은 빵을 먹어야 됩니까? 누룩 넣어서 부드럽게 이웃집에서 먹는 것처럼 먹으면 얼마나 좋아요? 물어볼 수 있겠죠. Parang yung mga bata na magtatanong, bakit ito yung kinakain natin? Meron namang malalambot na tinapay. 이때 자녀들에게 무교절, 누룩을 제하라. 세상 중심, 돈 중심, 나 중심의 누룩을 제하라고 하나님이 잊지 말라고 무교절을 이렇게 명하신 것이다. 가르치는 거예요. Inutos at tinuro sa kanila yung pista ng tinapay na walang lebadura upang maalaman nila na ito yung pag-research sa sarili na kailangan nila alisin sa kanilang buhay. 이게 안 되다 보니까 징계가 이제 온 것입니다. Dahil hindi nila nagawa ito, dumating yung pagdisiplina sa kanila. 징계와 심판을 하신 것은 돌이켜 하나님께 순종하며 오늘의 삶 속으로 들어오라는 거예요. Paghatol, pagdisiplina sa kanila, ay para panumbalikin sila na panghawakan nila yung 3 days. 왜냐 이스라엘은 하나님이 택하여 사랑하는 자녀이기 때문에 징계하시는 것입니다. Dahil ang Israel ay pinili at pinamahal na bayan ng Diyos, kaya sila dinidisiplina. 그래서 12절부터 24절까지는요. 그동안 상처받고 힘들었던 유다와 이스라엘을 이제 회복시키겠다는 거고 포로로부터 구원해 주시겠다는 약속을 지금 주고 계세요. At kaya nga ibinigay ng Diyos ang pangako niya sa mga talatang 12 hanggang 24 na papanubalikin niya ang Huda at ang Israel. Ganun din naman sila ng mga naghirap o mga nasaktan dahil sa kanilang pagkabihan. 그러면서 21절에 보면요. 하나님께서 이 이스라엘 백성 중에서 지도자를 세울 것이라고 말씀합니다. Sa talatang 21 ay sinabi ng Diyos na magtatatag siya ng mga leader mula sa kanila. 그래 이제 이스라엘 사람인 다니엘과 세 친구들을 중심으로 박사원을 주관하게 하시고 전 바벨론의 해당 운동을 통한 복음 운동을 펼칠 수 있게 만드셨어요. At
ginawa rin ng Panginoon na mula kay Daniel sa tatlo niyang mga kaibigan, ang pinusahan ng mabuting balita, sinagoga, ay patuloy na lumaganap. At andun din yung Doctoral Institute na nabuo sa Babylonia. 70년 후에 포로 귀환과 성전 건축도요. 스룹바벨을 중심으로 유대인 지도자들이 다 쓰임 받았어요. At matapos sa 70 taon, ang mga Hudyo na pinuno na nakasentro kay Zerubbabel ay naging responsable sa pagbabalik ng mga bihag at upang itayo nilang muli ang kanilang templo. 애들이 포로로 잡혀갔을 때요. 저 바벨론의 여러 강변에서 그 노역에 종사하며 이제 이 억지로 불려가서 수금을 키우며 이제 음악 노래하라고 그랬던 그 감독관들 앞에서 울면서 노래했던 기록들이 시편에 나와요. Sa kalat ng mga awit, doon ay nakatala yung pangyayari na yung mga naging bihag na ito, sila ay nagtatrabaho doon sa tabing ilog at sa panahon na namamahinga sila, pinapaawit sila ng mga taga-Babylonia na may pagduha at tangso kanilang panawit doon sa kanilang kalungkutan. 그러나 그들이 에레미야를 통해서 기록해서 남겼던 이 말씀 붙들고요. 70년 후에 해방되리라. 그리스도 붙들어야 된다. 이 말씀 붙들고 나누면서 희망을 잃지 않고 소망 가운데 말씀 안에서 살게 된 거예요. Ngunit na ibinigay sa kanila yung pangako na matapos sa 70 taon, sila ay papanubaligan, nilililigtas sila. Sila ay nagkaroon ng pag-asa at wala yung kanilang pangipinan. 이러면서 이제 선지자 다니엘을 중심으로 퍼져가던 이 해당 운동을 통해서요. 바벨론 선교에 쓰임 받으며 전 바벨론에 이제 회당이 세워지게 된 거예요. Sa kilusan nga ng sinagoga, ito'y patuloy na lumagaan sa pamamagitan ni Daniel na namuna sa pagpimisyon sa Babylonia. 오늘 우리는 성경 66권을 완성된 하나님의 말씀으로 붙들었어요. Ngayon yung pinangahawakan natin ng mga salita ng Diyos na ganap sa 66 na aklat ng Biblia. 그럼 우리는 쉽게 이 기록된 성경을 중심으로 강단 메시지를 받고 오늘의 말씀을 붙들 수 있어야 됩니다. Kaya napakasimple na nakakatanggap tayo ng mensahe sa pulpito mula sa Biblia na pinangahawakan natin yung today's word. 오늘의 말씀을요, 한 두 줄, 석 줄 정도로 이렇게 이제 써보고 묵상하면요, 오늘의 기도를 붙들 수 있게 돼요. Kapag ating sinasagawa, pag ako sa today's word ng 2 hanggang 3 linggo, papangawakan din natin yung today's prayer. 그러면 이때 내게 맡겨진 전도 현장 속에서 내가 하나님과 함께하는 축복을 누리며 기쁨과 소망의 열매를 거두게 되는 거예요. Sa lugar ng pag-ebanghelyo, mararanasan mo yung pagpapala ng Emmanuel at pag-akaroon ng buwan ng pag-ebanghelyo. 요거 되는 사람이 전도 현장의 조장입니다. Sa mga taong nakakaranas nito, sila yung magiging leader sa evangelism field. 조장이 20명 이상 되어지는 이 교회 현장에서 앞으로 캠프를 진행할 수 있도록 기도하고 있습니다. Pinapanalangin natin sa mga evangelism camps natin in the future, meron tayong 20 baon na mga leaders na ganito sa evangelism field. 그래서 이 세부에서도 딸락에서도 여러분 각 교회에서 이 조장이 일어날 수 있도록 사모를 포럼을 하며 잘 인도받기를 바랍니다. Sa Cebu, sa Tarlac o sa bawat churches natin, ay manalangin tayo na magkaroon tayong mga ganitong tao na kasama natin mag-perform about sa 3 days. 사모늘이 안 된 사람은요, 아무리 좋은 환경 속에 이렇게 갖다 두더라도 안 됩니다. Kahit na ilagay mo pa sa magandang lugar ang isang tao, kung hindi niya ginagawa yung 3 days, walang mangyayari. 그러나 사모늘이 되는 사람은요, 아무리 어려운 바벨론 포로 생활이라 할지라도 다니엘처럼 응답받을 수 있는 거예요. Pero kahit mahirap ang sitwasyon, katulad ng mga bihag sa Babylonia, ay magagawa nila yung pag-ibanghero katulad ni Daniel. 그럼 오늘의 결론, 이 사모늘이 되는 이 믿는 자들은요, 결국 하나님이신 그리스도의 통치 아래 들게 되는 거예요. At sa ating conclusion ngayon, ang mga mananampalataya na gumagawa ng 3 days, sila ay pupunta sa ilalim ng paghahari ni Kristo. 전체 역사로 보면요, 이스라엘을 통한 하나님이 다윗 왕조와 맺은 언약이 이제 구약이 끝나가고 있어요. Titignan natin sa kasaysayan yung tipan na binigay ng Diyos kay sa dinastiya ni David. Ito ngayon ay nagkaroon ng hangganan na. 이제 유다가 북이스라엘은 진정 망했고 유다가 포로로 끌려가면서
예루살렘과 이제 성전은 파괴되고 성전이 애표했던 그리스도께서 이제 성육신하실 시간표가 가까이 온 거예요. At na winasak noon ang Israel, ganun din naman naging bihag ang Huda, at ang templo ay ganap na nawasak na sumisimbolo kay Kristo. 이제 하나님은요, 그리스도 언약을 지금 갱신해 주고 계십니다. Ngunit ngayon ay pinapanibago ng Diyos ang tipan ni Kristo. 이제 성전은 스룹바벨 성전이 나중에 세워졌지만 그 성전은요, 언약궤도 없는 성전이에요. Kapat na itatag sa Zerubbabel Temple, wala ang kabanatipan doon. 이제 예수 그리스도를 통한 인류 구원의 문이 이제 활짝 열리게 되는 거예요. Ngunit ang pintuan sa pagliligtas ng sa katauhan ay nabuksan sa pamamagitan ni Jesucristo. 그러면 육신적인 혈통에 의한 이스라엘이 아니라 그리스도 언약 붙든 영적 이스라엘이 세워지게 되는 이 초대교회가 세워지는 이 언약이에요. Kaya ang tipan na ito ay hindi nakabase sa lahing pisikal ng Israel, kundi ito ay mula sa spiritual na Israel na itinatag sa pamamagitan ni Kristo. Ito yung ginawa ng unang iglesia. 이것이 그리스도가 다시 와서 이 땅을 심판하시는 날까지 계속될 거예요. Ito yung magpapatuloy hanggang sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon sa mundo. 그럼 오늘날 우리는요, 이제 영적 이스라엘이 된 거예요. Tayo ngayon ang naging mga espiritual na Israel. 애굽에서 출애굽할 때도 허다한 이 이방 잡족들이 이 이스라엘과 함께 출애굽을 했어요. Nung panahon ng Exodus, hindi lamang mga Hudyo, marami rin silang mga nakasama na mga dayuhan ng Hintil. 그 말은 이스라엘은 혈통적 이 계보가 이스라엘이 아니에요. At makikita natin dito na hindi lamang Israel na makikita natin, sila yung natatangin lamang. 그래서 하나님이 내가 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 할 수 있다고 말씀하신 거예요. Sinabi nga ng Panginoon na maging ang mga ito rin na sila yung mula din, ituturing din sila na lingid ni Abraham o anak ni Abraham. 그래 아브라함과 이삭, 야곱을 통해 세워진 이 이스라엘의 축복이요, 이제 우리에게 임한 거예요. Ano pagpapala ng Israel na noon ibinigay kay Abraham, Isaac at Jacob, ay ibinigay sa atin ngayon. 이제 다시는 저 이방 세상 섬기지 않고 하나님을 섬기게 되고 새롭게 세우실 다윗왕 그리스도를 섬기게 된다고 지금 말씀하고 계세요. Kasi sabi nga, hindi ang ibang Diyos, kundi ang Kristo, ang Panginoon, ang kanilang maglilingkuran ngayon. Siya na mula sa David, sila ay maglilingkod sa Kanya. 이와 비슷한 말씀이요, 에스겔 37장 24절 25절에도 나와요. At tulad din ng mga salita ay makikita natin sa Ezekiel 37:24-25. 내 종 다윗이 그들의 왕이 되리니 그들 모두에게 한 목자가 있을 것이라. 내 종 다윗이 영원히 그들의 왕이 되리라. Sinabi nga dito na sila ay magiging katulad ng lingkod na si David na siyang hari sa nila magpakailanman. 에스겔 당시면 이 다윗은 죽은 지 오래된 이 왕이었어요. Kaya magkakaroon ng isang pastol nila. At sa mabang panahon ay namatay na ito si David. 이게 그리스도를 말한 거예요. 다윗의 자손 그리스도. 그리스도가 영원히 너희의 왕이 되리라 말한 거예요. Ngunit ang darating na hari magpakailanman at mula sa lingkod ni David, siya ay si Kristo. 이게 이스라엘의 위대한 이제 이 성군 다윗과 같은 인류의 왕 메시아 예수 그리스도를 보내주시고 이 땅을 통치하게 될 것이라는 예언을요 주신 거예요. Sige nga propesiya na darating ang Mesiyas, si Kristo na hari ng sangkatauhan o dakilang hari ng Israel. 이 복음을 붙든 종들이 이제 온 세계 선교사로 나가서 이 복음이 선포되어지고 지금 온 세계 각국에서 이스라엘로 영적 이스라엘로 지금 들어오고 있는 이 역사가 계속되고 있어요. Nagpapatuloy nga ang saysay nito hanggang sa mga espiritual na Israel ngayon. 여러분 알다시피 말씀을 마칩니다마는 이스라엘과 유다예요. 그 사이 수많은 왕들이 있었어요. Sa pagtatapos natin sa Israel at Huda noon ay marami naging hari. 그러나 진정으로 백성을 위한 왕은 별로 없었어요. Ngunit walang kaanong mga hari na talagang doon yung malasakit na sa kanilang bayan. 그래서 이 혈통적 이스라엘에게요, 진정한 선지자, 진정한 제사장, 진정한 왕, 그리스도가
필요하구나. 이걸 이제 알게 하신 거예요. At dito'y naalaman nila, kailangan nila ng tunay na propeta, tunay na saserdote, at tunay na hari. 그래서 메시아를 고대하게 된 것이죠. Kaya't andun yung pag-asa nila, pagtingin nila sa darating na Mesyas. 메시아, 그리스도, 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. Ibig sabihin ng Messiah o ng Kristo ay pinahiran ng langis. 왕, 선지자, 제사장이 기름 부음을 받아요. Tulad ng propeta, saserdote, at hari. 네, 참된 왕, 바로 그 왕, 바로 그 제사장, 바로 그 선지자가 그리스도예요. Ngunit ang tunay na propeta, tunay na saserdote, tunay na hari ay si Kristo. 포로 귀환을 약속하신 하나님은요, 바로 이 그리스도, 새로운 왕, 영원한 왕을 세워주실 것이라고 9절에 말씀하시잖아요. Talata 9, sinasabi ang pangako na magpapanumbalik sa mga bihag. Siya yung itatatag na bagong hari, walang hanggang hari. 그러면 이제 우리는 전부 다 알잖아요. 이제 우리의 매일의 삶을 삼원을 붙들고 누리는 그리스도께서 나를 통치하시고 내 주변을 통치하시는 삶이 될 수 있기를 바랍니다. Nawa ang bawat araw sa buhay natin ay palagi andun yung pagkilos ng Panginoon, pamamahala sa atin sa paghawak natin sa 3 days. 하나님께서는 청한 백성을 지켜주시지만 말씀에 순종하지 못하게 하는 누룩은요 반드시 징계하시며 바로잡으셨어요. Hindi lamang pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang bayan na pinili, dinidisiplina niya rin ito o itinatama niya upang alisin yung kanilang mga libadura na ayaw pagsunod sa salita ng Diyos. 지금 우리가 계속 말씀 받으면서요 계속해서 나 중심, 내가 나의 주인 된 것 원죄다. 돈 중심, 세상 중심을 이 누룩을 제하라는 말씀을 지금 계속 받고 있어요. At patuloy nga na sa pakinig natin ng mensahe natin ngayon, nandun pa rin yung mga libadura na dapat na iwaksinan natin sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. 그럼 이 말씀 받고 하나님 아직도 나 중심, 돈 중심 된 이 누룩이 나로부터 제할 수 있도록 하나님이 성령으로 역사해 주옵소서 기도해야 될 것 아니에요. At diba dapat naman nalangin tayo, Panginoon, kumilos ka sa akin sa iyong banal na spirito na sa oras na to, ano man yung mga libadura na nagsentro pa rin sa sarili ko o sa pera ay ganap na maalis sa akin. 그러면 어떤 상황이든 그래서 라이반이든 딸락이든 이 만다이든 어떤 상황이든 사모를만 붙들면요 하나님이 나와 함께 하시는 삶 속으로 업그레이드 되어지는 거예요. Kaya nga nasa Laiba ka man, sa Tarlac o sa Mandaue, ano man ang sitwasyon mo, kung pangahawakan mo lang yung 3 days na ito, i-upgrade ka ng Diyos. 나 중심, 세상 중심에서 온전히 돌아와서 오직 그리스도 붙들고 삼원을 누리며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Ipapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay manumbalik tayo sa Diyos mula sa pag-isentro sa mundo, ang hawakan natin si Kristo at magtagumpay tayo. 기도하십시다. Nalangin po tayo. 세상에 포로되어 어렵게 살아왔던 삶이 저희들의 삶이었음을 고백하지 않을 수 없습니다. At na kami magawa kundi ipahayag namin na sa kahirapan, pag-ibig sa sanlibutan, naging ganun ang buhay namin. 나 중심, 돈 중심에서 온전히 벗어날 수 있게 하옵소서. Huwag niyo po kami na ganap na lumaya sa paging sentro sa sarili at sa pera. 오직 그리스도 예수님만 붙들고 그리스도 예수님의 사람으로 살게 하옵소서. Tanging si Kristo Jesus na ang panghawakan namin at mamuhay kami bilang tauhan niya. 삼원을 붙들고 포럼하며 누리는 삶이 그리스도로 옷 입고 사는 삶임을 고백합니다. Pinayag namin ang panghawakan namin ng 3 days. Ito ay sa pagbuhay namin, magkaroon kami ng pagpuporok at igamit namin si Kristo. 내가 만든 무화과나무 잎을 엮어 치마를 한 이 나중심, 돈 중심의 삶은 이제 온전히 없어지게 하옵소서. Ganap nang maalis sa amin ang ginawa namin na mga daon na puno ng igos na pantakip sa amin at ganap na maging sentro kay Kristo. 어떤 상황 속에서도 오늘 내게 주신 말씀 붙들고 이 말씀 속에 오늘의 기도를 찾아내며 오늘의 전도의 축복을 누릴 수 있게 하옵소서. Sa anumang kalalagayan, panghawakan namin ng today's word at mahanap namin ng today's prayer doon at maranasan ng today's evangelism. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.